Ang Yemen mismo ang naging bagong epicenter ng mga kaguluhang militar sa gitnang silangan nitong mga nakaraang araw. Sa ngayon, malalakas na airstrike ng Saudi Arabia ang isinasagawa sa mga base militar sa Yemen. Nakaka-interes, 2 araw lang ang nakalipas ay inatake ng mga Saudi ang puwersa ng United Arab Emirates dito, kaya agad nagdeklara ng pag-atras ng tropa nila mula Yemen. At lahat ng ito ay parang masyadong magulo dahil sa Yemen ay naroon din ang mga puwersang sinusuportahan ng Iran, ang mga Houthi. Si Tyran ay lason. Sa mga kuhang ito, inaatake ng mga fighter jet ng Saudi Arabia ang isang kampong militar sa Yemen. Direktang sabihin, may bagong sigalot na sumiklab sa digmaan tinamaan na Yemen. Ang mga autoridad ng malaking probinsya ng Hadramaut na sagana sa langis at suportado ng Saudi Arabia ay nagsimula ng opensiba noong Biyernes laban sa mga puwersa ng separatistang Southern Transitional Council na sinusuportahan naman ng United Arab Emirates. Hangad ng pamahalaan ng Hadramaut na mabawi ang teritoryong sinakop ng separatista noong Disyembre. At sa episode na ito, iminumungkahi kong pag-usapan natin kung ano ang nangyayari ngayon sa Yemen at kung paano nasasangkot sa kwentong ito ang 3 bansa, ang Saudi Arabia, United Arab Emirates at Iran. At bakit? Sa kasalukuyang tunggalian, ang pangunahing layunin ng lahat ng naglalaban-labang puwersa ay ang kontrolin ang mga teritoryong hawak ng mga Houthi. Tama ba? At bakit? Kahit sino pa ang manalo, ang Saudi o ang Emirates, naghihintay ba ng parehong kahihiyan ang Iran tulad ng nangyari sa Syria? Ibig sabihin, pipigilan at wawasakin lang ang kanilang proxy forces. Ako si Alexi Pechi. Tara, sabay nating alamin at himayin ang komplikado at magulong kwentong ito. Ipinapangako kong malinaw kung ipapaliwanag ang lahat. Pero bago magsimula, paki-like at mag-iwan ng komento sa video na ito para makatulong sa pag-promote ng episode sa YouTube. Salamat sa inyo at huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. Kaya nitong mga araw, muling sumiklab ang digmaan sa Yemen. Magsisimula ako sa umpisa. Noong Disyembre 30, 2025, biglang umatake ang Saudi Arabia sa pantalan ng lungsod ng Al-Mukalla sa Yemen. Sa una, hindi malinaw kung bakit inatake ng Saudi ang Yemen. Dahil dati nilang sinabi na di sila makikialam sa digmaang sibil doon. Paalala lang, tumulong ang Tsina sa Saudi Arabia at Iran na ayusin ang relasyon nila. Kahit magkaibang panig ang sinusuportahan nila sa digmaan sa Yemen. At biglang lumitaw ang balita na ang target ng mga pag-atake ng Saudi ay 2 barkong dumating mula sa United Arab Emirates na nagdala ng maraming armas at mga sasakyang pandigma para sa puwersa ng Southern Transitional Council na sinusuportahan ng United Arab Emirates. Naglabas ng pahayag ang Ministry ng Depensa ng Saudi Arabia. Dahil sa panganib at paglala na dulot ng mga armas na ito na nagbabanta sa seguridad at katatagan, nagsagawa ang puwersa ng himpapawid ng koalisyon ng limitadong operasyong militar na nakatuon laban sa mga armas at mga sasakyang pandigma na ibinaba mula sa 2 barko. Sa daungan, nag-atake ang mga sundalo sa gabi para siguraduhing walang di sinasadyang pinsala. Kaagad pagkatapos nito, inakusahan ng Riyadh ang United Arab Emirates sa paglala ng sitwasyon sa Yemen. Agad nilang itinanggi ang dahilan at inihayag sa parehong araw na aalisin ng militar ng United Arab Emirates ang kanilang tropa mula Yemen. Ngunit mula noon ay lalong lumala ang digmaan doon. At dito, tiyakin natin ang isang mahalagang punto. Tandaan ang definisyong ito. Ang Southern Transitional Council, ay puwersang sinusuportahan ng United Arab Emirates. Ngayon, inihayag ng Southern Transitional Council na ang kanilang mga kalaban ay nagsagawa ng airstrike sa 2 military bunkers, mga base, at paliparan sa lungsod ng Siyun. Sa isa sa mga base na ito, ayon sa Southern Transitional Council, 7 mandirigma nila ang nasawi. Ibig sabihin, kahit sinasabi ng lahat ng panig na sinusubukan nilang iwasan ang paglala ng sitwasyon, pumasok na sa bagong at delikadong yugto ang tensyon sa timog ng Yemen. Inanunsyo ng Emirate noong Biyernes, natapos na ang pag-withdraw ng kanilang sundalo mula Yemen. Ang pag-withdraw nila sa loob ng 24 na oras,
Ilang araw na ang nakakaraan ay hinihiling ng pamahalaan ng Yemen na sinusuportahan ng Saudi Arabia. Ayon sa pamahalaan ng Emirate at quote, inalis na ng United Arab Emirates ang presensya ng kanilang mga puwersang kontraterorismo. Naninindigan kami para sa dialogo, de-escalation at prosesong suportado ng internasyonal na komunidad bilang tanging landas sa kapayapaan. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto sa Yemen, ang pag-alis ng kakaunting espesyal na unit ng Emirate ay maliit lang ang magiging epekto sa sitwasyon. Dahil ang YPS ay hindi balak magbigay daan sa kanilang mga kalaban at hindi rin tatalikuran ang kanilang plano na muling buuin ang tinatawag na independenteng Timog Yemen. Pag-uusapan pa natin ang Houthi mamaya. Paalala, nagsimula ang digmaang sibil sa Yemen noong 2014 at agad na sinakop ng mga Houthi na suportado ng Iran ang malaking bahagi ng Hilaga Kanlurang Yemen, kabilang ang kabisera Sanaa. Noong 2015 ang koalisyon ng mga bansang Arabo, kabilang ang Saudi Arabia at United Arab Emirates, ay naglunsad ng kampanyang militar laban sa mga Houthi na layuning tulungan ang lehitimong pamahalaan ng Yemen na mabawi ang mga teritoryong sinakop ng mga Houthi. Noong una, aktibong sinuportahan ng Iran ang mga Houthi. Pero matapos ang tigil putukan, nanatiling hindi gumagalaw ang linya ng labanan sa mga nakaraang taon. Pero ang totoo, ang Saudi Arabia at ang mga Emirate ay sumusuporta sa magkaibang grupo sa Yemen. Parang pareho ang kanilang mga layunin, pero bawat grupo ay naramdaman na nagkaroon sila ng kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Dapat gamitin ang kapangyarihang ito. At noong 2022 sa tulong ng Saudi Arabia, nabuo ang isang koalisyon ng pamahalaan na tinawag na Presidential Leadership Council, kung saan pumasok ang iba't ibang puwersang lumalaban sa mga Houthi. Ibig sabihin, ito ay pagsasama-sama ng lahat ng puwersa laban sa mga Yemeni Houthi. Akala mo, sa wakas ay nagawa ng pagsamahin sa isang lakas ang lahat ng puwersang lumalaban sa mga Houthi na sinusuportahan ng Iran. Pero hindi ito nagustuhan ng United Arab Emirates, dahil ang naturang koalisyon ay binuo ng mga Saudi. At dito, itinatatak natin sa ating isipan ang pangalawang definisyon, ang Presidential Leadership Council. Meron na tayong Southern Transitional Council at Presidential Leadership Council. Sa huli, malamang na dahil sa mungkahi ng mga Emirati, nagsimulang mabuwag ang koalisyong ito. Kasama na rito ang Southern Transitional Council. Kinuha nito ang kontrol sa napakalaking teritoryo sa timog silangan ng Yemen at idineklara na ngayon ay sila na ang may kapangyarihan doon sa ilalim ng kanilang pamumuno. Sa huli, naging 3 sona ng impluwensya ang Yemen. Isang bahagi ng bansa ay nasa ilalim ng mga puwersang sinusuportahan ng United Arab Emirates, ibig sabihin ang Southern Transitional Council. Ang isa pang bahagi ay nasa ilalim ng mga Houthi na sinusuportahan ng Iran, at ang ikatlong bahagi ay ang natitirang bahagi ng bansa. Ito ang mga teritoryong nasa ilalim ng kontrol ng mismong Presidential Council na sinusuportahan ng Saudi Arabia. Noong Disyembre 2, 2025, nagsimula ang bagong yugto ng labanan. Ang Southern Transitional Council, na opisyal na naglalayong muling itatag ang kalayaan ng Southern Yemen, ay nagsimula ng opensiba sa silangan ng bansa at mabilis na sinakop ang malalaking teritoryo. Sa mayamang langis na Hadramaut at sa Mahra, 2 probinsya na magkasama ay sumasakop ng halos kalahati ng buong teritoryo ng Yemen. Ang Hadramaut ay nasa hilaga at hangganan ng disyerto ng Saudi Arabia, habang ang Mahra ay nasa silangan at hangganan ng Oman. Idineklara ni Rashad Al-Alimi ng Presidential Council na rebelyon ang opensiba ng Southern Transitional Council at binalaan na nagdudulot ito ng bagong pagkakawatak-watak ng Yemen. Dito lumilitaw ang tanong, bakit ginagawa ito ng mga Emirate at sinusuportahan ang mga puwersang nagpapalala ng digmaan sa Yemen? Upang masagot kung bakit ginagawa ito ng mga Emirate, kailangan nating tingnan ang mapa. Sa ngayon, ang United Arab Emirates ay may access sa mga daungan sa Persian at Oman Gulf, ngunit wala silang access sa mga daungan sa Indian Ocean. Kaya nga ang United Arab Emirates, sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga separatista mula sa YPS Southern Transitional Council, ay nais, partikular, na magkaroon ng access sa mga daungan sa baybayin ng Indian Ocean. Handa silang suportahan ang Southern Transitional Council para sakupin ang malaking bahagi ng Yemen,
kaya't makokontrol ng mga Emirate ang mga daungan nito. Napakasimple lang. Nagpakitang gilas ang mga Emirates sa murang palabas ng pag-atras ng tropa mula Yemen sa harap ng kamera. Magandang tingnan. Kahit umatras lahat ng sundalo ng United Arab Emirates sa Yemen, walang magbabago dahil patuloy pa rin nilang susuportahan ang YPS forces. Kasi ang totoo, wala naman talagang malalaking puwersa ang United Arab Emirates sa Yemen. Simula pa noong 2019 umaasa na sila sa special forces at pangunahing sa kanilang network ng mga proxy mismo sa lugar. Sa labas ng Yemen, nakikita ang kasalukuyang tunggalian bilang simula ng proxy war sa pagitan ng Saudi Arabia at ng mga Emirate. Pero yung mga talagang nakakaalam ng sitwasyon sa Yemen, matagal na nilang inaasahan ang paglala ng tensyon. Lalo na mula sa panig ng YPS, lalo na't hindi naman talaga nila itinago ang kanilang mga plano. Gusto lang nilang paghiwalayin ang bahagi ng Yemen at kontrolin ito. Sabi nila, pakinggan ninyo, ang mga Houthi ay naghiwalay at kontrolado ang lugar nila ng ilang taon. Kaya gagayahin namin iyon. Pero dito lumilitaw ang isang napakahalagang punto. Kahit anong puwersa ang manalo sa Yemen sa kasalukuyang labanan, siguradong haharapin nila ang paglaban sa mga Houthi na sinusuportahan ng Iran na ngayon ay labis na humina. Bakit ko ito sinasabi? Ang totoo, uulitin ko, noong Disyembre ang Timog. Kinuha ng Timog Transitional Council ang kontrol sa dalawang probinsya sa timog ng Yemen na dating pinamumunuan ng internasyonal na kinikilalang gobyerno. Pagkaraan ng kaunting panahon matapos masakop ang mga teritoryo, diretsahang sinabi ng leader ng YPS na si Aidarus Qasem Abdul Aziz Azubaydi, pakinggan ninyo, sinakop namin ang mga teritoryong ito. Panahon na para simulan ang operasyon laban sa mga Houthi na may kontrol sa hilaga ng bansa kabilang ang Sana. Magagawa ba ng Iran na tulungan ang mga Houthi? Malabo dahil may malalaking problema rin ang Iran. Sa madaling salita, kasalukuyang may labanan sa pagitan ng mga Saudi at Emirati para sa kontrol sa Yemen. Kahit paano pa man ito pakinggan, dito ko natatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.